Hi po. I'm Jesse Flores Witchcraft. At again, bigla na naman ako nag-live. Pero hindi ito random. Hindi ito as in na biglaan ko lang itatopic. Dahil ito isa to lang matagal ko na pong gustong itopic. Kumbaga, ang ibig ko pong sabihin matagal ko na pong gustong ilabas yung aking mga saloobin, kumbaga. So, ito na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, hindi ko na pahahabain yung intro ko. Inuulit ko lang na ako si Jesse Flores Witchcraft at lahat ng babala ko sa mga influencers at mga vloggers na binalaan ko noon na minasama ng mga fanbase nila na kung ano mga sinasabi sa akin ay nangyari na ho. Masasabi kong ito ho ay mga nagkaroon ng issue na hindi nagbigay ng mga na matino at katanggap-tanggap na apology sa mga nagawa nilang pagkakamali. Masasabi kong ito ay karma. Siyempre, influencers kayo tapos pag gumawa kayo ng issue, diba? Kumbaga ako, sa lahat ng mangyayari sa mundo, hindi ko inaalis ang equation ni God. Hindi ko inaalis yung presence sa equation ni God. Bakit? Siyempre, maniwala ka man sa hindi, totoo ho ang Panginoon. At totoo ang parusa ng Panginoon. Naniniwala ako dun. So, ayan. Gusto kong malinawan kayo na hindi po ako kalaban. Hindi nyo ako kalaban, hindi ko tinitira. Excuse me lang ha. Wait. Patayin nyo muna yung ibang wifi ng cellphone na hindi ginagamit kasi nahihirapan ako signal. Ayun. So, hindi ko totoong nangyaring to, pero nangyari. Alright? Babala ko to eh. Ba't ako nagbabala? Diba? Bakit ako because panyo ko eh. Bago pa ako naging Jesse Flores Witchcraft na sikat, nakikita-kita tapapanood ko na ngayon noon. Panyo ko. Hindi ko nababanggitin ko sino yung mga influencers na yan. Pero binalaan ko na yung mga yun sa post ko. At maging lesson sa inyo yung mga nangyayari ngayon. Yung mga paghahanap na ginagawa nila sa Taal, ng mga bangkay, ng mga yung mga sabungero, ayan, maging lesson sa inyo yun na hindi ho biro. Hindi ho biro. Ang ganyang klase na realidad. Hi. Oh, wow! Thank you! Ano? Sa likod. I love you, Sa Papa. likod. Oh, ay, sus naman, baby ko. I love you. Love you. Ang galing naman ng baby ko. Live si Papa. Hi! Hi ka! Hi! Kita po. O, tama. Kanya nyo. I love you, Papa! Sa likod. Dinrawing niya yung family ko. Namin. Ako to, si Baby Amal, tsaka si Mama. Ito po ang yaman ko. Ito ang yaman ko. Ayan po ang yaman ko. Walang 1 million sa loto. Ay, wala po. O bingo. Or wedding. Or online sabong. Or kaya anumang gambling yan. Ang makaka palit ng ganong klaseng saya. Yun ang yaman ko. At yun ang yaman na dapat matutunan ninyo. Mga pamilya nyo. Mga kaharap nyo sa araw-araw. Nakakabwisit man yan, tamad man yan. May atraso man sa'yo. Diba? Matututunan mong mahalin at matutunan mong maintindihan na silang pamilya at treasure mo. Diba? Ito influencer ka.
influencer ka. O sabihin natin, ang sugal naman matagal na nag-i-existing yan eh. Matagal na nag-i-exist ang sugal noon pa. Hindi pa pinapanganak ang katawang tao ko. Itong bagong katawang tao kong ito, eh may sugal na. Okay? Panahon pa ni Jesucristo noon, may mga sugal na. Diba? Eh nung pa man talagang mainit na sa mata ng tao. Bakit kami paparusahan? Wala naman kami ginagawa masama. Kami nga yung nag-influencer, kami nga yung naging vlogger para kami tumulong sa tao, namimigay kami. Tapos ano naman kami? Nagbibigay kami inspirasyon, nagbibigay naman kami ng ng binabalik naman namin yung biyaya na natatanggap namin. Diba? O ba't nga naman sinasabihan ko na kinarma sila? Eh sa dami ng nagawa rin naman nila, na napasaya nila, diba? Yun kasi nakasira sa inyo, yung pagsusugal na yan. Marami na influencer ngayon na kanilang content hindi na maintindihan, hindi na naaayon sa mga content na hindi mo masabi kung sila ba nakaubusan ng idea. Posible naman naubusan sila ng idea. Napakadaming pwedeng content. Nawawalan na sila ng privacy. Kasama niya, konektado na yan. Karma nga eh. Diba? Ito bakit? Bakit kami kinakarma? Influencer nga kayo. Siyempre, ang mga nanonood ninyo, hindi lang matatanda. Kadalasan sa inyo, bata. Hindi nyo ba alam? Hindi nyo ba alam sa record na nasense ko, ha? Nasense ko. At alam ko, valid itong kahit hula-hula lang o reading ng isang manguhula o paitira kagaya ko. Accurate to. At kaya itong patunayan ng mga expert at mga talagang licensed at documented at recorded na survey na sa 100%, 30% po na nagsusugal ay bata na. Minor de edad na. Natututo na sa paghawak ng cellphone, natututo na magsugal. Totoo yan. Siyempre, influencer ka eh. Common sense, hindi ko lang na-sense dahil manguhula, magaling ako manghula, ganun. Hindi, common sense, gamitan natin ng common sense. Siyempre, di ba? Ang manunood sa'yo, kadalasan, bata. Kasi lagi may access ng cellphone eh. Kadalasan naman sa mga magulang, nasa trabaho, hindi makakawak ng cellphone. So, majority nanonood sa inyo, bata. Kasi friendly nga rin yung mga, di ba? Kumbaga, family friendly or children friendly ang approach ng inyong mga vlog, ang mga content na pinagagawa ninyo. Pero sasabayan nyo ng ang sugal po ay para laang sa may gusto at saka sa mga tao na mayroong pangsunog ng pera. Hindi po yan ipopromote nyo sa mga tao na paaasahin nyo. Pagkakahirap na nga ng buhay, doon nyo itutulak sa sugal. Diba ang content nyo maging masaya lang? Walang pera-pera, walang kaya-kayamanan. Kung gusto mo man, may inspired ka sa amin. Gumawa ka ng sarili mong sikap. Hindi yung itutulak nyo sa sugal. Mali yun. Yung 30 plus sa sabongero nawawala. Kayo mga influencer vlogger, you're just making another 30 sabongero sa mga matay in the future. Huwag nyo sabihin hindi possible yon. At huwag nyo akong subukan sa mga ganyan. Dahil ako si Jesse Flores Witchcraft. Kaya kong makasense ng mga fan ninyo na dahil sa pagpupromote ninyo, nasawi. Mabigat yung akusasyon ko na yun kung saka, diba? Pero, meron yan. Meron kayong mga fan na nasira ang buhay dahil sa inyo. Hindi nyo man ginusto yon, pero naging daan kayo. Tapos yung mga fan ninyo, binash ako, kung ano naman kinakomment, which is okay lang naman kasi karamihan naman mo, mga bata lang naman yun. Kasi nga, ganun lang mga viewers nila. Tapos, wala naman silang idea. Medyo thankful nga din ako eh. Medyo thankful pa rin ako. Kasi yung ibang kliyente na meron ako ngayong mga nakaraang buwan, mga fan din na galing sa pangbaba sa akin ngayon, naging kliyente ko na. O, diba? Binaligtad sa akin ng Panginoon yung backlash ng mga fanboys, ng mga influencers na yan.
O ngayon, nasan kayo? O yung mga nasa katinuan na binabash ako, na hindi raw mangyayari. Ay, ako, yung hindi mangyayari yan sa idol ko, hindi mangyayari sa kanya yung ganyan-ganyan. Ano ngayon? Government na ang sa inyo, gahatol sa inyo. Naging way na ng karma ninyo ang government. O, nasan na yun? Puro ka naman dakdak. Sasabihin, Jesse, puro ka naman dakdak. Puro hateful naman yung parang hateful ka sa amin. Nasaan yung sinasabi mo sa caption mo na nandito ka para tulungan kami. Nandito nga, ito nga, kaya nga nag-live ako kasi may pakialam ako sa inyo. At hindi dahil Jesse Flores Witchcraft na ako, malaki na ulo ko, hindi. Nag-live pa rin ako ngayon para mapanood ninyo na I'm still here doing my best. This is my job, to save some soul. Ito yung trabaho na gusto ko. Magligtas ng ilang kaluluwa. Meron dyan yung iba. Nasa bingit na ng kamatayan ng buhay. Sugal pa rin inaatupag. Kulang na lang gawin niyang lamay yung sarili niyang sakit. Di ba? Buti pa yung iba dyan na kahit sa kangkong chips, kahit nakakasura yung pagmumuka. At yung mindset, basura, kahit paano, hindi nagpo-promote ng mga ganyan mga sugal-sugal na yan. May sarili siyang negosyo. O, di ba? Tayong ganyan. O ngayon, nasaan yung mga nangbabas sa akin? Ha? Nasaan yung mga nangbaba sa akin na binala ako na magkakaisip ng mga niya to? Hindi ako nagyayabang na galing ko, tao. Pero hindi ako kagaya ng ibang mga hula dyan na kung ano-ano mga pananakot ng Ako, nagbabala lang ako. Na sana, kung napanood nila at di nila minasama yung mga babala ko noon, di ba? O, baka mamaya tama yung sinabi nito. Sino ba tong kumag na Jesse Flores Witchcraft na to? Kupal ba to? Pero may point siya, ha? May point siya sa sinabi niya. Baka nga may totoong mangyaring ganyan, maging handa ako. Diba? Akala kasi ng mga yan, porket nasa mayaman na silang status ng buhay nila, yung simpleng mawala sa kanilang promotion ng sugal, hindi pa natatapos ang babala ko sa inyo. Simula pa lang to, yung pagtanggal niya ng promotion na malaking bayad sa inyo, hindi pa yan ang mangyayari. Hindi pa yan. Simula pa lang yan. Iba-iba kayo na individual na influencer. Kung sinong influencer na lalapit sa akin, maluwag ko po tatanggapin. Sa aking pamamahay, saan lugar nila gusto dito sa area ko. Diba? Kung sino mang influencer na magchat-chat, alam ko na po ang lahat ng future ng mga influencer na yan. Iba-iba po sila ng future at iba-ibang masasamang mangyayari. Hindi ko sasabihin sa live. It's either maniwala sila sa akin o hindi. At kung maggagalit na naman sa galit at yung mga ninyo, okay lang magalit kayo sa akin. Okay lang yun. At least, na-save ko kayo. Meron na akong mga sinabi na marirealize nyo rin later on. At hindi ako hypocrite. Okay? Meron akong medalyon. Medalyon pampaswerte sa sugal. Hindi po ako nagpo-promote na maglaro ng sugal. Pampaswerte lang. Malaki po ang diferensya nun. Kasi later on, yung mga kliyente ko, pag hawak na nila yung medalyon na meron ako, tsaka ritual, sir, ba't ganun? Ano na ako? Wala na akong gana magsugal. Kasama yun. Siyempre guys, hindi lang ako puro power, puro flex. May utak din ako. Ilalayo ko ang kliyente, papasukin ng mga anino ko. Ang kaluluwa at isip ng mga kliyente ko na nagsusugal. Hanggang sa mawala na sila ng Pagtapos nilang manalo, meron nga ako kliyente, nakahakot ng milyon. Pagtapos nun, wala na. Hindi na siya naglalaro. Okay lang naman kung libangan Libangan lang, ganyan-ganyan lang. Ay, mananalo si Prisha. Nanalo siya.
okay lang na gawing libangan. Pero yung ma-addict ka na dyan, mag-promote ka at bata makakakita, ay, naku, X na yung ganyan. Hindi na tama yan. At salute sa gobyerno na nag-take action dyan. Huwag niyong laging isisi lahat ng nangyayari sa mundo o sa Pilipinas o sa country natin, laging kasalanan na nakaupo, kasalanan ng mga senador. Hindi. Kung gusto niyo na magandang pag-iisip, kung gusto niyo na magandang araw-araw na buhay, kung gusto niyo ng magandang malinis sa Pilipinas, magsimula yan sa inyo. Disiplina ninyo. Para magda-diet lang yan. Kung dati kang matamad, gusto mong pumayat, mag-diet ka. Nasa disiplina yan. Wala yan sa motivation. Maging lesson na sa inyo. Hindi ako magbi-victim blaming dito. Dahil napakadelikado niyang ano na yan. May kliyente ako, pinagtangka ng buhay. Hindi ko sasabihin kung sino yung mga yon. Pero 28 yun na pinagtangkaan ng buhay dahil sa sugal na yan. Kasalanan nila. Tinulungan ko, gusto magpatulong. Hanggang sa tinapos nila yung problema nila. Real talk to. May kliyente akong ganun. Kaya nung iba, kung may lakas siya ng loob na ano dyan. Kung mayroong ano dyan, kung mayroong dyang lakas ng loob. Na... Uy, si tropa to Idol, Gerald Uril. Hi, classmate. I love you, man. I miss you. Classmate, pagka may problema, huwag ka maya magsabi sa akin. Pag may sakit ang anak mo, huwag ka maya magsabi sa akin. Okay. Thank you. Hi, Mama. Hi, River. Hi, asawa ko. Hi, Amari. Hi sa lahat. Maki boy, yan. Gerard, classmate. Yung mga, hindi pa yan. Paulit-ulit kong sasabihin hanggang sa manawa at mapanood nila to. Pero ito yung huling beses na magbababala ako. Kung sino yung influencer na gusto magpatulong sa akin, na gusto nilang makita yung ano nila, sinasabi ko masamang mangyari, mag-chat lang o pumunta sa akin. Yun lang yun. Ako ang nakakita. Kung ipapahula nyo yan sa iba na anak, kahit alam yung legit sila, pero kung ipapahula nyo yun sa iba, mangyayari yun. Baka mag-take ano pa yun. Yung si Doctor Strange, mag-take another revenue or another road na much worse. Teka lang, ikaw nakahula, ikaw nakabasa, kasi ikaw rin ang makakapag-encounter, baka naman sinumpa mo kami. O, iniisip niyo yun, no? Di. Kasi meron ako, guys. Ritual. Thank you. Shout out po, Jesseline. Hi, Mami. Hi, Mami Merly. Love you, Mami. Love you, Raven. Since day one, wala ako sa'yo, pre. Hindi lang ako makanood sa'yo lagi. May trabaho ko, ikaw ang bahala. Since day one, naniniwala. Gagi. No problem yan, pre. Kahit di ka makanood sa akin, basta nag-share ka ng post ko, nagko-comment o nagla-like ka, appreciate ko yun. Gagi, pag may problema anak mo, magsabi ka lang sa akin, gagamutin ko. Yung anak mo, Gerald, the sense ko, may mga siya, rashes. Sobrang sela ng iyong anak. Marashes yung anak mo. Kung bahala dun, kaya-kaya kong gamutin yun. Libre kong gagamutin yun. Tsaka dengue, immune siya sa dengue. What I mean is, madali siyang tablan ng dengue. So, yun, yung pagsusuka niya minsan, gawa lang ng sakit ng ngipin, pero hindi yun yung technically. Pero pag nakagat ng dengue yan, delikado yun. So, bahala, boss. No problem yan. Basahin mo to. Basahin mo to. Bahala ka dyan. Guys, basahin niyo to, guys.
Basahin niyo. Bait mo ah. Pasarado ng pinto, anak. Pasarado po. Ayun. Yun is a follower. Sino yun? Extinguish. Ikalat nyo tong message ko na to sa mga influencer na yan. Dahil yung sugal na yan, hindi lang yan. Pero meron ako nasi-sense na ibang influencer na magkakaroon ng problema sa sugal ha. Kung kailang mawawala na yung sugal sa kanila, hindi nila pwede basta takasan niya yung promotion na yan. Delikado rin ang buhay nila dyan. Haha! Eto na, first hint ko sa inyo. First hint. Ay, gagit ko. Oo, diba? Akong bahala dyan, Oril. No problem yan, pare. Gagi. Kay isa sa mga kaibigan ko na pinahalagahan ko nung high school. Naalala mo kay Armando? Naalala mo yung dalawa kami. Pero ang gusto mong tirahin ni si Armando lang. Basahin na to. I love you, man. Bahala ka sa buhay mo. Bakit naman? Pupunta na ako doon mamaya. Magpe-play tayo. Pupunta na ako dyan. Wait lang. Ay, sus ko. Akong bahala sa mga problema niyo. Madam, pag-usapan natin yung privately. Wag. Privacy mo, importante yung privacy mo. Huwag mong yan dito. Akong bahala doon. Delikado, hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta makakawala yung mga ano na yan. Yung mga bayad yung mga yan eh. Dito sila mauutakan. Dito sila mauutakan ngayon ng mga nagbayad sa kanila na sugal. Na mga magpapromote. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng yan. Gawin nyo na paraan niya kasi bayad kayo. It's either ibibigay nyo sa amin yung binayad namin sa inyo o Diba? Ikaw, wait lang, paano naman kami yan? Yan na, yung mga influencer na yan. Magkakaproblema na yan. Dan nyo na makikita yung inconsistent nila. Inconsistent nila na pagpo-post ng video, tsaka makikita nyo na soulless na o wala na sa motivation or senseless na, nonsense na yung kanilang content. Makikita nyo yung panglamya, yung parang nagbago yung karakter nila kasi nga there will be struggling inside and they will not hide it until isa-isa na sila magsasabi ng mga problema nila. Tulong to. May way ako, mga influencers, vloggers. May way ako para makaligtas kayo dyan. Nasa akin yung daan. It's either maging kliyente ko kayo. Gagi, hindi naman. I'm just extending my hand to you guys. Kasi katulad yung influencer din ako. I'm not a quite good vlogger. Ang trip ko ay hindi. Ito totoo to ah. Ang trip ko, yung hobby ko noon, hindi talaga vlogging eh. Vlogging siya pero, okay, medyo mahihiya ako rito ha. Pero ang talagang gustong hobby ko noon is MMA and WWE. Yan yung mga ginagawa kong video noon. Yung mga mixed martial arts, wrestling, You Can See Me, yan, yung mga Undertaker, yan yung mga gusto kong video na ginagawa-gawa ko. Siyempre, may grupo rin ako noon. I'm not just a member, okay? I'm the League of Shadows. Meron akong group noon, the War Golds. Tanungin ko nga kayo guys, kung gagawa ako ng
parang simpleng vlogging na ganyan, na parang wrestling style. Panonoorin nyo ba? Kasi yung mga trip kong video yung mga ganyan wrestling. Wala kasing gumagawa ng sa Pilipinas. Ako yung gusto kong gawin yung ganun. May bakbakan, may drama. Yun, ganun. Mahilig lang talaga ako sa physical sports. Gusto ko si Marlo. Gusto ko ka-wrestling si Marlo. Masarap siyang katropa sa mga ganyang kalokohan eh. Kasi hindi yung takot sa mga pisikalan. Hindi siya mapipikon. Ito to na. Tatanong mami kong, hindi muna tayo makakapagsimba bukas. Kaya muna ni mami, sama mo si mami magsimba bukas. Kasi nandito, may mga kasama ako rito sa bahay. Hindi ako makakaalis. May ginagawa kasi kami sa baba. Pero pupunta ako dyan, Lunes. Alam nyo guys, pangarap ko noong magkaroon ng yung WWE na championship, yung championship belt, WWE o UFC. Ka-wrestling mo lagi si wrestling. Ayun, si Lusing. Oo nga pala, by the way, nasa na. Oo, yun tayo sa topic natin guys. Sana i-screenshots nyo. At balaan nyo. Panoorin nila hanggang matapos tong video na to. Dahil yung babala ko ay nandito. Hindi po basta-basta makakaalis ang mga influencer na yan. Hindi basta-basta makakaalis ang mga influencer na yan. Sa mga paid promotion na ginampanan nila at pinanagutan nila. At pinanagutan din sila. Hindi nila basta-basta pwedeng iwan. Doon magiging delikado. Kung talagang love nyo rin yung mga influencer ng mga hindi na ako mag-name drop, kilala na nila. Kilala na ninyo kung sino yung mga sinabit mga binalaan ko noon. Pero sinasabi ko sa inyo, lahat ng influencer at vlogger, pero sa akin, hindi naman ako vlogger na nag-promote ng sugal, ay may kakaharaping malaking problema. Bukod sa problema nila sa promotion sugal nila, magkakaproblema rin sila sa mga sarili nilang buhay. Sense ko lahat. Kahit isa-isang picture, ilagay nyo sa comment section. Basta galing sa inyo, ha? I love you. Good night. Makabait, ha? Salamat sa panonood nyo. Good evening sa aking mga asawa. Nanonood siya. Good evening sa inyo lahat. Master pa shoutout po before ako mag-sleep. Eding Karen, shoutout po. Good night. Dadasalan kita ngayon at makakatulog ka ng mahimbing at ilang araw ka ng puyat. O, ito'y para sa Eding Karen. Namin dupati sa Espiritu Santi. Pamagitan ng usok sa hangin at makakatulog ka. May hangin na paparating sa'yo ngayon. You may go to sleep. Yes po, naalala ko dati, bata pa ako, yung tatay ko inabutan 12 ang gabi para manood ng wrestling sa TV. Oh, gagi, yun ang hilig ko. Guys, napaka-weirdo ko. Napaka-weirdo kong tao. Sobra, ganun yung gusto ko, pisikalan na pisikalan yung laro. Ayoko nung, gusto ko yung pisikalan laro talaga. Hindi ko alam kung tatanghalikin tao yung gano'n kasi, di ba? Master Good Eve, Master Pasens po. Shane Yu. Shane Yu, I'm telling you. Nasense na po kita noon at ilang beses na rin po kitang binalaan. Kuya, babalik pa ba si bro? Yes, babalik pa siya. Kape tayo guys. Yamaya pa ako mag-out.
11 out na tayo at matulog na rin kayo. Guys, itong babala ko itong, hindi po to hate. Hindi to hate statement o tinatawanan ko sila sa nangyayari sa kanila. Okay? Ganda po ng tattoo niyo, Master. Thank you po sa share ko lang din sa inyo. Alam niyo yung Soda Pop? Yung Soda Pop, yung cartoon sa yung anime cartoon sa Netflix, yung Soda Pop, yung sikat, yung you remember this tattoo? Ganito po ang tunay na marka ng mga witchcraft. Ganito yung mga tattoo nila, di ba? Ayan. So, accurate po yung movie na yun. Ito po ang simbolo ng mga legit, ng mga old school at mga legit na original na witchcraft. Ito pong tattoo na to. Yung tribal na yan. Di ba ganyan yung mga tattoo nila? Ito po yun. Matagal ko lang tattoo yan. Yan po yun. Ito, cover up ko lang to. Ito po talagang marka naming mga witchcraft. Mga original na witchcraft. Yan yun. Napansin nyo yun sa palabas na yun. Na ganito yung mga lumalabas sa kanila. Kasi ito yun eh. Diba? Nandiyan yung pangalan ko, yun oh. Yan yung name ko. Nasa ilayo. Kasi acknowledge yan eh. Kasi, yung sinasabi ko sa inyong tribal chief is not Roman Reigns, it's me. I'm a chief. Kasi, hindi naman ako yung witchcraft lang eh. Hindi naman ako yung witchcraft lang na, I'm a chief. Hindi ako yung hula lang, hindi ako yung basa lang, hindi ako yung pagaling lang. Lahat kaya kong gawin. Yun yung tinatawag na chief. Tsaka ito yung aking, ang aking kupunan, ako ay gypsy. Gypsy yung aking, clan. Master, may pag-asa pa ba ako? Ganun. Shenyo, wait. May way pa ako para sa'yo. Don't worry, Shenyo. I will help you. Don't worry. Pag-asa ka pa, you chat me and I'll reply back. May kulang pa sa'yo. So, yun lang, guys. Ako ay fan lang din na nagbababala. Wala akong hateful na galit sa kanila. At hindi ako nagpapapansin sa kanila para mapansin. Hindi man ako, baka sabihin, papapansin ka lang sa amin. Pwede ka namang magpa-shoutout o gumawa ng video para ba't ganyan na parang galit ka o tinatakot mo kami. Hindi ako ganun. Panyo ko eh. May mga times noon na pinasaya nyo rin ako sa panonood ko sa inyo and you inspired me naman din. Kaya nga, I'm doing this sa fun. Pero I cannot take my equation kung ano yung purpose ko. Faith healer ako eh. Spiritual guidance ako. This is my purpose. This is my use. As a man, you have to be useful for them to keep you. That's the truth. Bilang lalaki, kailangan may pakinabang ako. Yun yung punto ko sa sarili ko. Hindi naman ako bastang lalaki lang. Isa akong faith healer. Isang poging faith healer. Joke lang. Isang faith healer. About sa tattoo ko. Ito nga, yung sa Soda Pop. Ayan o. Hindi nyo ba nakita yung pink ang hair doon? Ako yung pink ang hair doon eh. Tanyo, parehas kami ng buhok. Diba? Gusto ko lang sabihin sa inyo na meron po ako solusyon sa inyo. I'll be your guide. Hindi ko to tinetake tong gusto mo palang tumuloy, bakit yung panon? Boy,
Paano ko kayo tutulungan mga influencer? Di naman kayo niniwala sa akin. Di nyo nga ako pinapansin noon eh. Mo syempre ngayon, pagkakataon ko naman, na para hindi kayo tanggihan, binibigyan ko kayo ng open arms or invitation. You are welcome in my world. If you seek help, you come with me. Yun lang yung gusto ko na sabihin sa inyo. I guide you. Kuya, just may bayad po bang ipa-healer ang pag makatulog? Di, walang bayad yun. Tero Haraso. Gusto mo maayos tulog mo, dasal lang kita ngayon. Sige, Tero Maraso. Pinaman the Pater Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng usok at hangin na ito, may pupunta sa iyong hangin para ikaw ay lugod ng makatulog ng maayos. Ayan, matulog ka na. Nakakatulog ka na po na mahimbing. Master, guide niyo po ako. Luluwas. I guide you. Safe po ang biyahe mo. Walang mangyayari sa'yo papunta at pauwi. You are safe. Shane, tulungan po kita. So, yun lang po. Nasabi ko na yung gusto kong sabihin. At, hindi ko na rin po masyadong pupuyatin kayo. Okay? Hindi ko na rin masyadong pupuyatin sarili ko. At marami akong mga kliyenteng nag-avail ng medalyon ngayon. At, mamayang 3 a.m. dadasalan ko po yun. Okay po. Okay guys, pili na kayo. Oo nga pala, may merch nga pala ako. Salamat William sa support. Sa mga bumili lang ng merch ko, bumili ng mga t-shirt ko, maraming salamat. In stock pa yan nasa likod doon. Dami. Dami. At pala nagsuot ako ng isa. So, antayin nyo na lang ulit yung mga live kong ganito. Okay? Kasi may babala pa ako. Hindi yung babala na aabangan kong mangyari. Sana po yung susunod na live ko yung maging maayos naman na, ay, may lumapit sa akin na, napanood yung sinabi ko. At totoo, kinonfirm nila na totoo yung sinabi ko about sa gambling na bigla nilang, diba? Kaka-issue sila dyan. Ano yung ano namin ngayon? Ano yung way out namin ngayon? Sir Jesse, napanood ko. Ako nga pala si ganito. Diba, isang karangalan, natulungan kayo. Okay, hindi lang po tao na normal o ordinaryong tao may karapatan ng tulong ko. Kundi yung mga influencer din. Siyempre sila din. So, sabihin sa inyo na kaya ako ginagawa itong live na to, mga babala to kasi seryoso ako sa ginagawa ko. Hindi ako takot. Kung matatakot. Ika nga kung wala kang tinatago, bakit ka matatakot? Diyos ang kakampi ko. Bakit ako matatakot? Ha? Hindi ako bastang faith healer lang. Hindi ako bastang sinilang lang na faith healer, just plus physical. Hindi. Meron pa pong much deeper meaning ang pagkatao ko. Ang presensya ko. At kung ano man yung meron ako na sinasabi ko, mas na-appreciate ko yung kung ano yung posisyon na meron ako ngayon. It's okay if the world would not acknowledge me. Okay na hindi ako ma-recognize ng sarili kong country. Ang mahalaga sa akin ay magabayan
mahalin, masubaybayan ko kayo naniniwala sa akin parati. Yun ang importante sa akin. Na itong meron ako, na itutulong ko sa inyo, na ibabahagi ko sa inyo. Helping others and teaching people to help each other. It's my obsession since the day I was born. Hindi na to about sa publicity. Hindi lang din to about sa legitimacy ko bilang magaling na manghulat, manggagamot, o mambabasa, or tarot reader, or spiritual reader, o ano pa man yan. Okay? Sinasabi ko lang, I care for you. Nandito ako para sa inyo. I love you too. Marami pang mangyayari. Abangan nyo yung mga babala ko. At please lang po para mapakita nyo rin sa akin ang inyong pagmamahal at pagsuporta. Kaya i-share nyo po yung mga post ko, mag-react po kayo, konting comment lang na legit, o konting comment lang na share done, o mga ganun ba. Yun din na-appreciate ko ng sobra. Pagbibili nyo ng pabango, may upcoming tayo pabango para sa mga lalaki. Susunod ko na lang yun i-introduce. Ako'y maraming salamat sa inyo. Ako'y magpapahinga na. Magpahinga na rin kayo. At ito, ang isinasuggest ko sa inyo, ikalat nyo, dahil ito ay babala. Yes, special sa mga influencer at mga vloggers. Yun po. Good night. Maraming salamat po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lagi kayo magdadasal. At pagkagising nyo sa umaga, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Or kung ano man ang relihiyon ninyo, Muslim man kayo, thank you Allah. O kung kayo may Katoliko, thank you Jesus. Kung kayo man Iglesia, thank you God, Panginoon nag-iisang lumikha sa lahat. O kayo born again, thank you Lord. Diba? Kung kayo ay saksi or ano, thank you Jehovah. O dating daan, thank you Yahweh. Kung ano man yan, basta yung sa taas yung mabuti, yung siyang lumikha ng lahat, yun ang pasasalamatan ninyo. Welcome po lahat sa akin. Nirerespeto ko lahat ng relihiyon. Okay, dali isang Panginoon lang naman tayo eh. Iba-iba lang ng hati-hati ng paniniwala. Yun din yun, nag-iisa lang din yun. Wala lang pinagkaiba yun. Thank you guys. Good night. I love you all.